naghihintay na makarating sa ground floor ay muli siyang nagsalita. I have no intention of killing you, even though you know a lot about our business. But please do me a favor and keep it to yourself. Don't you dare tell a single soul, or you're going to be one. Got it? Napairap ako dahil sa pananakot niya na naman. Tumango ako. Wala naman ako mapapala kung ipagsasabi ko ang tungkol sa mga ginagawa nila, hindi ba? Nakarating na kami sa exit. Nagbook ako sa Grab at hihintayin ko na lang iyong dumating. It's nice to meet you, Miss Miranda. Hopefully, I can hear good news from you soon. Magalang siyang umiti sa akin. Tumango ako at magalang na iniyo ko ang ulo. Thank you, Mr. Villante. I'll call you when I already have the answer. Magalang kong sagot sa kanya. Nakita ko na naman ang pagngisi niya kaya't munti ka na ako mapangiwi. There it is again. That scheming smile. You're not my employee yet, remember? Cut the formalities. You can call me Bricks, Miss Miranda. Pagpapakilala niya sa akin. Dumating na iyong sasakyan ko na naibuko sa Grab. Nagtungo na ako doon at binuksan ang pintuan ngunit bago ako pumasok ay muli akong tumingin kay Bricks. Vienna, just call me by my name. Sagot ko sa kanya. Nakita ko ang biglaang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Bagay siyang nagulat. Ganoon pa man ay mabilis niyang nabawi ang sarili at muling ngumiti. Vienna, then. Tumango ako sa kanya at tuluyan ng nagpaalam. Sumakay na ako sa kotse at doon lamang ako nakahinga ng maluwag. Kinabukasan ay para akong wala sa sarili. Tulala lang ako habang nakasakay sa elevator at naghihintay na makarating sa 7th floor ng building kung saan nandoon ang opisina namin. Kinakabahan ako dahil pakiramdam ko ay mayayari ako ng boss namin sa hindi ko pagsipot sa kliyente namin kahapon. Bumukas ang elevator at kasabay dito ang katapat ding elevator. Nagulat pa ako nang makita ko sa Elaine na nakasakay sa kabilang elevator. My God, Vienna! Alam mo bang nag-alala ko sa iyo kagabi? Hindi kita makontak. Tapos balita ko hindi ka raw sumipot doon sa kliyente. Girl, kahit naman nasabi ko sa iyo na nandoon si Paul, sana'y pumunta ka pa rin, no? Iyon ang bati sa akin ni Elaine. Gusto ko siyang pasalamatan dahil ang ganda ng pagbati niya sa umaga ko. Good morning din, Elaine. Sarkastikong bati ko sa kanya. Hanggat maaari ayoko talagang pag-usapan na nangyari kahapon. Kung alam lang nila, hindi nga ako pinatulog na maayos kagabi dahil sa mga naganap kahapon. Balita ko ay galit daw si Sir. Kausap ni Paul kahapon. Talak daw ng talak dahil hindi ka raw sumipot doon. Nakita ko sa mukha niya ang pagbabago ng ekspresyon niya. Alam ko naman na nag-aalala na siya sa akin. Alam ko, inihahanda ko na nga mapagalitan mamaya. Nakakatakot pa naman yung boss namin kapag nagagalit. Akala mo'y magigiba yung lamesa niya, kakahampas niya kapag galit. Tapos naglilipara ng mga gamit sa loob ng opisina niya. Sana lang talaga ay walang lumipad sa mukha ko mamaya. Hayaan mo na muna yan. Mamaya pa naman ang pasok na sir. Yung trabaho muna natin ang asakasuhin natin. Sabi niya sa akin at tinapik na ang likod ko. Napairap ako sa hangin nang maalala kong dati nga ng karamihan sa shipments ko ngayon at matataranta na naman ako dahil ang daming kailangang i-process sa customs. Nang makapasok ako sa opisina namin at naglalakad na patungo sa cubicle ng mga nagtatrabaho sa brokerage, ay nakikita ko na agad ang mapanghusgang mga mata ng taga-ibang department. Huwag nga nila akong tingnan ng ganyan. Hindi naman ako sa kanila nagkaroon ng kasalanan. Vienna, saan ka galing kahapon at bukod sa hindi ka namin makontak, ay hindi ka nagpakita sa warehouse ng kliyente? Kakaupo ko pa lang, yun na agad ang ibinungad sa akin ng supervisor ng aming team. Nahihiya akong ngumiti kay Ma'am Liz. Close naman kami dito sa brokerage at alam ko na nag-aalala lang din sila sa akin kasi hindi nga nila ako makontak kahapon. Nalobat po kasi ang phone ko. Naligaw ako, Ma'am eh. Hindi ko makita yung warehouse tapos ay pinagtripan pa ako na isang tambay doon. Pagdadahilan ko. Hindi naman tunay yung tungkol sa tambay pero ayokong sabihin sa kanila na may nakita kong illegal kahapon. Kaya't nagkandaletse-letse ang araw ko. Galit na galit si Sir kahapon. Nagbubunga nga kasi wala ka nga daw. Tawag pa naman daw ng tawag yung kliyente. Sad naman ni Ate Nika, isa sa mga katrabaho ko. Ipaliwanag mo na lang mamaya, Vienna. Siguro naman ay maiintindihan ka ni Sir. Wika ni Ma'am Joy, supervisor ng team ni na Elaine. Ngumiti na lang ako kay na Ma'am kahit na nararamdaman ko na ang kaba sa dibdib ko. Naupo na ako sa aking upuan at binuksan ang aking desktop para makapagsimula na sa trabaho.
Wala pa naman iyong mga processor kaya wala pang maingay. Paniguradong dudumugin ako ng mga iyon kapag nakita nila ako para makichismis. Naririnig-rinig ko na rin ang mga pang-aasar nila. Kagaya ng inaasahan ko ay tumambad sa akin ng maraming emails na dumating na ang mga kargamento ng kliyenteng handle ko. Agad kong kinuha yung mga envelope ng mga dokumento para ilagay doon ang status ng bawat shipments ko nang mapatulala ako dahil sa pagdaan ng secretary ni Sir sa aming cubicle at mukhang magtitimpla na ng kape. Napatingin ako kina Elaine at napatingin din sila sa akin. Tanda na pare-pareho kami ng iniisip. Nandito na si Sir. Bakit ang aga? Kinakabahang tanong ko. Nakita ko rin naman ang pagkibit ng balikat ni na Ma'am. Halatang hindi rin nila alam ang dahilan kung bakit maagang pumasok si Sir. Malamang, kakausapin ka niya. Napatingin ako sa duman at nakita ko si Ma'am Princess, yung manager ng department namin. Tinignan niya ako at tinaasan ng kilay bago umirap at muling nagtungo sa kanyang cubicle. Nakakainis talaga yun kahit kailan. Self-proclaimed manager lang naman. Nakita ko ang pagtayo ni Ma'am Nora, yung manager ng accounting at pumunta sa opisina ni Sir dahil mukhang magre-report iyon tungkol sa sales ng kumpanya at sa mga utang ng kliyente namin. Ako naman ay dahan-dahan ng kinain ng kaba ko. Pakaramdam ko nga ay maagang pumasok si Sir para maaga niya rin ako mag-isa. Diana, napakurap-kurap ako bago tumingin kay Ma'am Nora. Ngumiti ako kahit peke iyon. Itinuro ni Ma'am yung opisina ni Sir. Tawag ka ng lolo mo. Napapikit na ako at umaktong iiyak dahil sa narinig. Hindi ko naman talaga lolo si Sir. Hindi ko nga siya kamag-anak pero yun lang ang nakasanayang tawag ng ilan sa kanya. Para, wala lang, kwela ang mga tao dito eh. Huminga ako ng malalim at inihanda na ang sarili. Sinusundan pa ako ng tingin ni na Elaine na para bang naawa sila at natatakot para sa akin dahil sa maaaring mangyari. Ipinikit ko na lang ang mga mata ko at nagtungo sa opisina ni Sir. Kumuntok muna ako at sumilip. Naabutan ko siyang pumipirma ng mga entry na sa tingin ko ay poproseso sa customs ngayong araw. Good morning, Sir. Alam mo bang ginawa mo kahapon? Kalmado pa ang pagkakasabi niya dito, pero alam ko na galit siya at nagpipigil lang. Hindi siya tumitingin sa akin at nanatili ang titig niya sa mga dokumentong pinipirmahan niya. Hindi ako nakapagsalita at napatango na lang. Alam ko naman talaga ang kasalanan ko pero paano ko ba'y paliliwanag sa iba ang nangyari sa akin kaya't hindi ako nakapunta. Kung sakali man sabihin ko sa kanya, paniniwalaan naman ba niya ako? Pakiramdam ko'y hindi. Nagulat ako nang marahan niya ibinaba ang ballpen na hawak niya sa lamesa at tumingin sa akin. Napalunok ako dahil sa takot na nararamdaman. Kung hindi mo kayang gawin ang isang bagay, sana ay hindi ka nagbo-voluntaryong gawin iyon. Napasinghap ako ng dahan-dahan ang tumaas ang kanyang boses. That's not good. Nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano ako sasagot. Natatakot ako na baka ang lumabas lamang sa bibig ko ay mas magpalala ng sitwasyong meron ako ngayon. Sir, may nangyari po kasi hindi maganda sa akin kahapon kaya... Excuses! Sigaw niya't inihampas ang kamay niya sa lamesa. Muli ako nagulat dahil doon. Pakiramdam ko'y maiiyak ako sa sobrang kabang nararamdaman ko. Ganoon pa man ay alam ko na hindi kaiyak-iyak ang ganitong bagay. Alam mo ba na muntikan mo nang masira maganda reputasyon ng kumpanya ko sa kliyente ko ngayon? Alam mo naman na inaalagaan nating mabuti mga kliyente natin dahil maraming brokerage na nagtatayo dyan at maaaring maagaw mga kliyenteng meron tayo. Tapos ikaw? Negligence! Huminga na lang ako ng malalim. Handa akong marinig lahat ng sermonya. Hindi ako magsasalita o magpapalusot dahil alam ko na may parte talaga na mali ako. Kung ano man nangyari sa akin kahapon ay baliwala iyon sa kanila dahil matatapos ang araw na iyon, hindi ko pa rin nagawa ang trabahong meron ako. Pack your things. Dahil sa sinabi niyang iyon ay agad ako napatingin sa kanya. Sa lahat ng sermon ng mga salitang maaari niyang bitawan at sabihin sa akin ay ito ang ayokong marinig. Pack your things and leave my office because you're fired. Para kong binagsakan ng langit at lupa dahil sa sinabi niyang iyon. Ang mga huling salita niyang ayokong marinig. Kailangan ko ng trabaho at tatanggalin niya ako dahil sa isang pagkakamaling nagawa ko kahit na mas marami ang nagawa kong tama at naiambag ko sa kumpanya niyang ito. Hindi ako kumilos at nanatili lamang nakatingin sa kanya. I don't deserve this. Alam ko naman na may pagkukulang ako sa parte na hindi ako sumipot kahapon sa kliyente pero totoo naman talaga na may hindi inaasahang pangyayari kaya hindi ko nagawa ang trabahong iyon ng maayos. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? You're fired. Now, get out!
Matapos niyang sabihin iyon, ay muli na niyang kinuha ang kanyang ballpen at binalingan ng mga dokumento. Hindi pa rin ako kumilos at nanatiling nakatingin sa kanya. Napakuyom ang aking kamay dahil sa sama ng loob na nararamdaman ko ngayon. Naputo lamang ang paninitig ko sa boss ko nang may kumatok sa pintuan ng opisina niya. Sumilip sa Miss Millie, iyong HR ng kumpanya. Para bang nahiya pa siya nang makita ko kaya pilit siyang umiti sa akin. Sir, may mga interviewin na po tayo sa labas para sa bakanteng posisyon ng declarant. Napapikit ang aking mga mata at napailing dahil sa narinig. Papalitan agad nila ako? Nakapag-post na agad sila na hiring ang kumpanya kahit nandito pa ako? Ibang klase. Sige, papasukin nyo na. Nang marinig ko iyon ay agad na ako nagmarcha palabas ng opisina ni Sir. Kahit gaano ko man kailangan ng trabaho na ito ay hindi ko nahiyaang tapakan niya ako ng ganoon. Pabalik na ako sa cubicle namin nang makasalubong ko si Kuya Mike, iyong processor namin sa NAIA, na lagi ko rin nakakausap dahil halos puro via air ang shipments ng hawak ko. Oh, ano nangyari? Napagalitan ka ni Sir? Alam ko na gusto niya lang akong biruin ngunit wala ako sa wisyong makapagbiruan sa kahit na kanino. Wala ako sa mood makapagbiruan. Malamig na sabi ko sa kanya at nilagpasan na siya upang makapunta na sa cubicle ng brokerage department. Agad nila akong tiningnan nang makarating ako roon. Pumunta ako sa table ko at nag-ayos na ng gamit. Hala, ano ginagawa mo? Tanong sa akin ni Elaine nang mapansin niya ang pag-aayos ko ng gamit. He fired me. Just like that. Sabi ko't inilagay sa box yung mga gamit na iuuwi ko sa apartment. Alam ko na konting tulak na lang ay maaari na talaga ako maiyak pero hanggat kaya ko ipipigilan ko. Ayoko nga umiyak sa harapan nila. Hindi naman sa pagtatawanan ako ng mga kasama ko sa brokerage. Pero paano yung mga kontrabidang taga-ibang department? Sobrang insecure pa naman nila sa amin. Grabe naman. Sabi ni Nika habang pinagmamasdan ako nag-aayos ng gamit. Nagkabit-balikat na lang ako at sarkastik kong umiti habang patuloy sa pag-aayos ng gamit ko. Hindi niyo din kasi masisisi, sir. Bakit siya galit na galit? Napatigil ako sa pag-aayos ko na magsalita si Paul. Nasa likod niya iyong ibang processor. Kasi, kahapon urgent iyong ipagagawa. Kailangan na isang representative para sa counting. Parang witness ba? Kasi kulang nga na isang package iyong na-release para sa kanila, hindi ba? Kailangan kasi bukod sa kanila ay may magsasabi din sa kliyente nila na mula sa broker side na may kulang na package. Na short-landed iyong cargo. Scheduled to deliver din nila iyon kahapon ngunit na-delay dahil nga hindi agad dumating ang representative natin. Tawag sila ng tawag kay sir kasi kailangan nga nila ng representative. Kaya lang wala ka nga. Kaya kahit pagod ako at katatapos ko lang ng trabaho mula sa South Harbor ay dumiretso na ako doon kasi putak ng putak nga si sir. Munti ka na nga mag-back out yung kliyente ng kliyente natin dahil sa delay ng delivery eh. Kaya galit si sir kasi malaki naging impact sa atin at sa kliyente natin. Pagpapaliwanag ni Paul. Alam ko naman na malaki ang kasalanan ko pero ang marinig iyon sa kanya ay parang sampal sa akin. Nang matapos ako makapaglinis ng gamit ko ay kinuha ko na ang bag ko. Akmang paalis na. Paano mga shipments mo, Viana? Tanong sa akin ni Ma'am Liz. Napatigil ako sa tapat niya at tumingin. Hindi ko alam mo. Gustuhin ko mang ayusin ang mga shipments na dumating ngayon ay tanggal na ako sa trabaho. Nalagyan ko na naman na po ng status sa mga envelope kaya sa tingin ko, kaya na iyan ang papalit sa akin. Umiti ako sa kanya at nagpaalam na rin sa iba pang mga nasa brokerage at umalis na roon. Sumakay ako ng elevator at doon ko lang naramdaman ang panlulumo ng pagkakatanggal sa akin sa trabaho. Nang makalabas ng building ay dumaan muna ako sa mini-stop para bumili ng makakain. Hindi pa ako kumakain ng umagahan dahil iniisip ko na kailangan ko pumasok na maaga kasi marami akong gagawin ngayong araw tapos patatalsikin lang pala ako. Hindi man lang makita yung effort ko. Matapos ko makabili ng pagkain ay naghintay na ako ng jeep na masasakyang pauwi. Hindi rin naman ako naghintay ng matagal at sumakay na. Makalipas ang ilang minutong biyahe ay nakarating na ako sa apartment ko. Paket pa lang ako papunta sa pangalawang palapag nang may tumawag na agad sa pangalan ko. Viana. Napalingon ako sa kanya habang kinakain iyong tinapay na binili ko sa mini-stop. Nakita ko iyong landlady namin kaya agad kong tinanggal iyong tinapay sa bibig ko at ngumiti sa kanya. Ang aga mo ngayon. Anyway, may pambayad ka na ba sa upa na hindi mo nabayaran noong isang buwan? Pagtatanong niya. Agad na nagbago ekspresyon ng mukha ko. Wala pa po. Wala pa po akong pera.
Wala man akong binubuhay na pamilya, ngunit may mga binabayaran akong utang. Utang ko sa mga kamag-anak na tumulong sa aking mabayaran ang mga gastusin sa pagre-review ko. Mga utang na naiwan ng aking ama at iba pang gastusin para sa araw-araw. Kaya wala ring natitira sa sweldo ko. Kailangan na rin kasi namin ng pera, kaya naniningil na ako sa'yo. Sa katapusan ha, kung hindi ka pa makakabayad ng upa mo noong nakaraang buwan at ngayong buwan, ay wala na ako magagawa kung hindi ang paalisin ka at hayaang may ibang tumira dyan sa unit mo. Malungkot yung balita sa akin. Mabait naman talaga may-ari ng apartment na ito, ngunit naintindihan ko rin na naghahanap buhay din sila, kaya may mga pangangailangan sila. Sisikapin ko pong makabayad sa katapusan. Sabi ko sa kanya. Tumango siya at umalis na. Huminga naman ako ng malalim at nagpatuloy na sa paglalakad. Nang makarating sa tapat ng pintuan ng apartment ko, binuksan ko na iyon. Madilim na kwarto ang sumalubong sa akin. Ibinaba ko iyong kahon sa gilid at binuksan ang ilaw. Lumapit ako sa kama ko at nahiga roon. Ipinatong ko ang braso ko sa aking noo at sinundan ng sunod-sunod na pagbuga ng malalim na hininga. Magbabayad ako sa katapusan? Paano ako makababayad sa katapusan? Wala nga akong trabaho. Hindi naman ako pwedeng mangutang sa mga kakilala ko dahil may mga utang pa ako sa kanila. Kailangan kong humanap na ibang trabaho. As if ganun kadaling makapaghanap. Umangon ako mula sa pagkakahiga at tumayo para makapagpalit ng damit. Pumunta ako sa cabinet ko at kumuha ng damit. Napansin ko na may nahulog na papel doon kaya agad ko iyong pinulot. Napasingap ako nang makita at makilala ang maliit na papel na nahulog. It's Mr. Villante's calling card. Napalunok ako habang tinititigan iyong calling card niya. Naalala ko iyong iniaalok niya sa aking trabaho. Bumigat ang aking paghinga. Tinititigan pa rin ang nasabing calling card. Should I consider his offer? Inabot ko ang aking cellphone at agad na itinipa ang kanyang numero. Itinapat ko sa tenga ko iyong cellphone ko at hinintay lamang na may sumagot. Hello? Bati na isang malalim na boses sa akin mula sa kabilang linya. Hello? This is Viana Miranda. May I speak to Mr. Villante? Magalang na sagot ko sa kabilang linya. Mr. Briggs Villante speaking. Nang marinig ko iyon ay agad akong humugot ng malalim na paghinga upang magkaroon ng lakas ng loob dahil alam ko sa oras na kausapin ko siya ay magsisimula na rin akong maghukay ng sarili kong libingan. Kapag pinasok ko at tinanggap ang trabahong alok niya ay papasukin ko rin ang ilegal nilang gawain. Labag man iyon sa lahat ng pinaniniwalaan ko ay alam ko rin hindi ako maaaring maging mapili. Beggars can't be choosers. Can we talk today? I'm reconsidering your offer. Kailangan ko lang talaga ng pera sa ngayon dahil kung mag-iinarte pa ako ay sakali ako pupulutin. Sure, I have free time today. Let's talk about this over lunch. Pag-aaya niya sa akin. Bigla naman ako nagdalawang isip. Sa tuwing iniisip ko ang ilegal na parte ng trabaho nila ay parang gusto kong umatras. Ayoko mapahamak. Wala akong lakas ng loob para pumasok sa mga ganitong kalakaran. Ganoon pa man ay mas lalong ayoko matulog sa kalye at walang makain dahil lang sa pag-iinarte ko. Okay, sagot ko sa kanya. Sinabihan niya ako na ipasusundo na lang daw niya ako sa driver niya kaya sabihin ko raw sa kanya kung saan ako nakatira. Ngunit agad ko iyong tinanggihan. Ayokong malaman niya kung saan ako nakatira. Mamaya ay pasubugin niya pang apartment ko kapag hindi kami nagkaayos sa mga terms. Sabi ko sa kanya na i-text niya lang sa akin ang lugar kung saan kami magkikita. Let's meet at Diamond Hotel. Nalakang ako mga mata nang mabasa ko ang text niyang iyon. Diamond Hotel? Ano gagawin namin doon? Matutulog? Akala ko ba kakain ng lunch? Anong gagawin natin sa Diamond Hotel? Gusto ko lang malinawan. Para kasing naguluhan ako sa sinabi niya. Doon ba siya nakatira or something? Ewan, ayoko na mag-isip. Lunch. Eat. I will wait. Hindi ko man maintindihan kung bakit kailangan naming doon pa kumain ay hindi na ako nagtanong pa. Nag-ayos na ako para sa magiging lakad ko mamaya. Tiningnan ko kung may extra resume pa ako at meron naman. Dadalhin ko na rin ang ibang dokumentong sa tingin ko ay kakailanganin ko. Miss Miranda? May lumapit sa akin isang lalaki nang makarating ako sa entrance ng Diamond Hotel. Tiningnan ko siya at magalang siyang tumango sa akin. Yes? Hindi ko siya kilala kaya't nagtaka ako bakit niya ako nilapitan. Mr. Villante is waiting for you. This way, ma'am. Sabi niya sa akin at iginiya akong papasok sa loob. Nagtataka man ay sumunod na lang ako sa kanya. Dinala niya ako sa tila restaurant ata ng hotel. Lumapit kami sa isang lalaki at doon ko napagtantong sa Briggs na pala iyon. Miss Miranda, have a seat please.
Bati niya sa akin nang makita niya ako. Ginawa ko lang naman yung sinabi niya at naupo na sa katapat na upuan niya. Nakakahiyang kumilos dito dahil sumisigaw na mahal ang bawat gamit dito. Please, call me Vienna. Parang nasabi ko na sa kanya na tawagin niya ako sa pangalan ko. Hindi talaga ako sanay na tinatawag ako sa apelyido ko. Marahan siyang tumawa at tumango. I ordered beforehand. I hope you don't mind. Umiling ako sa sinabi niya. Okay lang sa akin kung naka-order na siya. Pakiramdam ko naman kasi hindi ko rin alam kung anong orderin ko kung sakaling tanungin niya ako. Hindi nagtagal ang aming paghihintay at dinala na ang mga pagkain sa aming table. Napalunok ako nang makita kong eleganteng mga pagkain. Malunok ko kaya ito? Hindi naman kasi ako madalas nakakakain sa ganito. Minsan lang dahil sa trabaho. So, you've decided to work for me? Yun ang una niyang sinabi sa akin matapos namin kumain ng tanghalian. Naimis na rin ang pinagkainan namin at dinalhan na lang kami ng slice ng cake at inumin para sa dessert. I want to hear the whole details. Kung anong scope ng trabaho ko, magkano ang sweldo ko, at lahat. Gusto ko malaman kung ano ba talagang papasukin ko bukod sa may illegal na parte ang inyong negosyo. Mahinang pagkakasabi ko sa huling parte upang hindi marinig ng ibang tao na nandirito. Tumaas ang isang kilay ni Briggs dahil sa sinabi ko ngunit tumawa rin ito. You don't have to mention the last part. But okay, I will explain everything you need to know. But first, you need to sign this. May iniabot siya sa aking papel. Kumunot ang noo ko dahil hindi ko pa naman sinabing pipirma ako ng kontrata. It's a non-disclosure agreement. Sandali ako napatitig doon. You can sign that later, though, with a contract if you ever decided to really work for me. Nakangiting sabi ni Briggs sa akin. Bahagi akong napangawi sa kanya. Bakit ba pakiramdam ko ay ang sarkastiko niya talagang tao? Ibinaba ko muna iyon at tumingin sa kanya. Papakinggan ko muna ang mga sasabihin niya kahit malaki na ang porsyento sa akin, natatanggapin ko ang iniaalok niya. Let me start. Like what I said to you, you'll be handling the shipments of our company, both legal and illegal imports. For the legal imports, you're not going to be the only broker to handle it. You'll be in a team. For the illegal imports, you will handle it alone. Tumigil siya saglit at pinatong ang kanyang baba sa likod ng kanyang palad. The starting salary will be 100,000 Philippine peso. Nalakang ako mga mata dahil sa sinabi niya. Is he kidding me? Well, hindi ko mapigilang pumuslit iyon sa aking bibig. Nakita ko na naman ang pagngisi niya. I'm not joking, Vienna. Para bang kinuryente ako sa pagtawag niya sa pangalan ko. Hindi ko akalain na ang marinig mula sa kanya ang pangalan ko ay maghahatid ng hindi ko kilalang pakiramdam sa katawan ko. Weird. Anyway, that's only your starting salary, monthly. Bukod pa roon, ang signing fee na ibabayad sa'yo sa kada pirma mo ng entry. Halos lumuwang aking mga mata dahil sa sinabi niya. Ina-expect ko na malaki talaga magiging sweldo ko dahil may illegal na parte iyon. Pero ganitong kalaki? Hindi ako makapaniwala. Your work will be Monday to Fridays, 9 a.m. to 5 p.m. If you need overtime, you can. We will pay you for the overtime. Nanlaka ang mata ko. Hindi lahat ay willing magbayad ng overtime, no? Sa dati kong trabaho ay pahirapang humingi ng bayad sa overtime. Okay. Pagpapatigil ko sa kanya. Hindi ako makahinga na maayos nang marinig ko yung sweldo. Pero gusto ko malaman kung anong illegal na ini-import ninyo. Tanong ko sa kanya. Ngumiti siya sa akin at huminga nga ng malalim. Gumalaw siya at pinag-cross ang kanyang binti. Guns, drugs, and sometimes machines and appurtenances for gambling. A lot. Do you import them by misdeclaring them? Tanong ko. Ayoko naman na mabigla ako kapag nagsimula na ako magtrabaho, no? Kailangan ko malaman lahat ngayon. Yes, but don't get me wrong. We pay the proper duties and taxes. Hindi namin binababaan ang value ng mga pinapasok namin sa bansa. Hindi lang natin dinedeclare ng tama kung ano ba talaga iyon. We're not authorized to import such goods to begin with. I bet you're aware of that. Tumango ako sa kanya. Kinakabahan man ako ngunit desidido na ako na kailangan ko itong panghawakan dahil wala na akong ibang mapupuntahan pa kung palalagpasin ko ito ngayon. Okay, fine. Sabi ko tinabol muli ang paghinga ko. I accept all of that. I'm willing to work for you, but I need you to accept my one condition. Matapang kong sabi sa kanya.
Tumaas ang isang kilay niya habang nakatingin sa akin. Muli naman akong humugot ng malalim na paghinga. Kapag nagkahulihan, dapat ay hindi ako makukulong. Or I will be proven innocent. Alam ko ang papasukin ko, ngunit hindi ako handang makulong kapag nahuli kayo. Lalo na't alam kong malaking chance na akong ididiin dahil pangalan ko bilang broker ang gamit ninyo. Sabi ko sa kanya. Gusto ko lang maging ligtas. Nakita ko ang pagkagat niya sa kanyang labi. Napalunok ako. We don't usually enter such agreement with our broker. But okay, I'll accept that. I will revise the contract for you. We should meet again. Maybe tomorrow in my office. Wika niya sa akin. Agad naman ako sumang-ayon sa kanya. Matapos iyon ay nagpaalam na ako sa kanya. Inalok niya pa akong ihahatid niya na ako, ngunit agad akong tumanggi at sinabi na ayokong maabala pa siya. Agad ako sumakay ng jeep para makauwi. Napatingin ako sa bitbit kong folder. Hindi naman pala ito kakailanganin. Kahit papaano ay nakahinga na ako ng maluwag. Bukas ay magpipirmahan na kami ng kontrata tapos ay alamin ko na kung kailan ako magsisimula. Siguro naman ay may sweldo pa rin ako sa katapusan kahit na kalagitnaan na ako ng buwan nagsimula. Hindi ba? May pambayad na ako sa mga utang ko. Kinuha ko yung maliit na notebook kung saan ko minomonitor ang mga utang ko. Kahit papaano ay hindi na ako mamumroblema sa pagbabayad ng mga ito. Napangiti ako. Alam ko naman na hindi tama ang papasukin ko. Nagagawa ko ng ilegal. Ngunit ito lang naiisip kong paraan para magkaroon ng sapat na pera pambayad sa mga utang ko. Napatingin ako sa cellphone ko nang tumunog iyon. Kinuha ko ito at nakita ko ang pangalan ni Oliver, ang boyfriend ko. Agad ko naman iyong sinagot. Hey, bati niya sa akin nang sagutin ko ang tawag. Ngumiti ako at binati din siya. Hi. Nawala agad ang ngiti ko nang maalala kong wala pa siyang kaalam-alam na wala na akong trabaho at nasisante ako kanina. Hindi niya pa nga alam ang nangyari kagabi dahil wala pa akong sinasabihan. Sorry, are you busy? Okay lang bang tumawag ako sa iyo ngayon? Baka marami kang ginagawa sa trabaho mo. Paninigurado niya. Huminga naman ako ng malalim. Inihanda ang sarili ko para magsalita tungkol sa pagkakasasante ko. It's fine. I'm not busy. Sagot ko sa kanya. Kinagat ko ang labi ko. Hindi pa rin alam kung paano siya simulan na wala na nga akong trabaho sa ngayon. I see. Gusto lang kitang kumustahin kasi hindi tayo nakapag-usap kagabi. Are you okay? Parang walang ganang boses mo. Patagal na kaming nasa relasyon ni Oliver. Simula ata college. Naging kaklase ko siya sa isang minor subject at doon na nagsimula ang lahat. IT kasi ang naging course niya at nagtatrabaho siya ngayon sa isang kumpanya sa Quezon City. Okay lang ako. Hindi ako okay. Hindi ko alam kung paano bubuksan sa kanya tungkol sa pagkakasasante ko. Actually, Oliver, may sasabihin ako sa'yo. Kinakabahan ako. Pakaramdam ko'y madidismaya siya sa akin. Sa totoo lang ay kaya lang din naman ako nagtsatsaga sa dati kong trabaho kahit na hindi kataasan ng sweldo at hindi gaano magandang benefits ay dahil bukod sa mga utang na dapat kong bayaran at iba pang pangangailangan ay dahil din kay Oliver. Ang sabi niya sa akin ay okay na raw magtsaga sa trabaho meron ako ngayon kaysa naman walang trabaho at hindi kumikita ng pera. I got his point. Kaya nga nagtsaga ako sa trabaho kong iyon kahit may mga oras na gusto ko na mag-resign. Bukod sa hindi patas ang sweldo at ang gawain sa trabaho ay may pagka-toxic pa. Hindi man sa department namin, ngunit sa ibang department. Yun din ang pinaniniwalaan ko. Not until nakilala ko sa Bricks at sinabi magiging sahod ko. Doon ko na pagtanto na may mas marami magagandang opportunity sa labas kaysa ang magtiis sa ganoon. Alam ko rin naman na hindi madalas ang ganoong offer. Pero kung meron, bakit mo papakakawalan? The job offer is magnificent, minus the illegal parts, of course. Ano yun? Huwag mo sabihin nag-iisip ka na naman mag-resign. Natawa pa siya nang sabihin niya iyon. Napapikit ako ng mata at hindi nagsalita. Nawala ang pagtawa niya at muli nagsalita. Don't tell me, you did resign. Nag-iba na rin ang tono ng pananalita niya. Lalo tuloy ako nakaramdam ng kaba. No, matipid kong panimula. Muli akong humugot ng malalim na paghinga bago nagsalita. I got fired. Ipinikit ko ang mga mata ko dahil sa kaba. Alam ko na hindi niya ikatutuwa ang balitang iyon. Sino matutuwa sa balitang natanggalan ka ng trabaho? Matagal ang katahimikan sa pagitan namin dalawa. Ayoko muna magsalita. Gusto ko munang marinig kung ano ang mga gustong sabihin ni Oliver
bago ako muling magpaliwanag. Ganoon mo na ba kaayaw sa trabaho mo? Nagagawa ka ng paraan para matanggal ka? Nanlaki ang aking mga mata dahil sa sinabi niya. Inaasahan ko na magagalit siya pero hindi ko inaasahan na isisisi niya sa akin iyon na para bang sinadya ko matanggalan ng trabaho. Ha? Hindi. I gotta go. Mamaya na tayo mag-usap. Bye. Hindi na niya ako hinintay pang makapagsalita ulit at binabaan na ako ng tawag. Mariin ako napapikit ng mata at napakagat sa akin labi bago bitawan ng cellphone ko sa gilid ng kama ko.